Good evening sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa syndicated estafa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng syndicated estafa? Ang syndicated estafa ay merong unlawful acts or illegal acts, transactions, isa tong scheme or merong misappropriations of money from stockholders or members ng isang associations or merong misappropriations ng pera from solicited from the public. And it is committed by 5 or more persons, then meron tayong tinatawag na syndicated estafa. Estafa, ibig sabihin merong panloloko at merong misappropriation ng pera na ibinigay galing sa public or galing sa members or stockholders ng isang associations or corporation. Ang simpleng estafa ay pinapunished or ang penalty is depende dun sa value ng damage. Pero pag sinabi mong syndicated estafa, dahil ito ay committed by 5 or more persons, ang kanyang penalty is life imprisonment or death. But of course, death is suspended, kaya ang punishment for that is life imprisonment. Mga napapanahong issue ngayon is investment scam. Maraming nag-o-offer ng investment, malaking kita, at ito ay talagang nakakakumbinse ng publiko. Lalo na pag sinabi nilang malaki ang kita, mabilis ang kita, and madali tayong maniwala. Ngunit, paano mo ba malalaman kung merong investment scam or merong problema doon sa ino-offer na investment? Una muna, kailangan i-check, magtanong, at pag-aralan ng mabuti kung ano yung ino-offer. Dahil the moment na merong public offering for investment of money or certain property, kailangan pag mahigit 20 ang stockholders, kailangan ng isang kumpanya na yon na nag-o-offer should be registered sa SEC to engage into public offering. Pangalawa, yung taong nag-o-offer, kailangan malaman natin kung yung information tungkol sa kanila, tungkol sa company, tungkol sa transaction, kung paano yun kumikita. At license ba sila or license sila to engage as broker or agent para mag-offer ng investment sa publiko. Pag hindi, ibig sabihin nun, this is an investment scam. Kasi para makapag-offer ka or makapag-solicit ka ng investment from the public, you should be licensed by the SEC under the Securities and Regulations Code. So, meron po tayong i-share dito na some checklist that is coming from the website of the SEC na pwedeng tumulong para or makatulong sa inyo para alamin kung ang offer na yon for investment is legit or illegal or scam. Thank you very much for watching. Please like, share, and subscribe to my channel and visit my Facebook page, attorney.jtn. Thank you so much.